yun na nga guys. Gusto ko lang magpasalamat dito kay second mate kasi napakaaga niyang umakyat dito sa duty namin. Nirelibuhan niya ako ng maaga, before 2300 hours nandito na siya. Just to make this video possible para sa aking 106 na subscriber ha. Sek, 106? Imagine, more than 100. And thank you very much for supporting our channel. Anyway, pauwi na rin kasi kami. Pauwi na rin to si second mate. Sabay na kaming pauwi, pero hanggang ngayon, so 6 na buwan na kaming pauwi, hindi pa rin makauwi hanggang ngayon. So maybe this time dito sa Gladstone, Australia, or kung mukhang hindi pa rin magkakaroon ng chance, baka makarating pa kami ng Maynila. Dadaan kami doon before discharging itong cargo namin na kukunin ngayon dito. So anyway, nandito pa rin kami sa Anchorage. Naghihintay para sa loading operation, which is scheduled ngayong a few days from now. Wala pa kasi mga fixed or confirmed na schedule. Ganun tong charterer namin. By the way, Sek, maraming salamat. Nandito si second mate ha. Ayan yan. Andiyan ka ba? Kita ba kita? Saan ba si second mate? Master, ito na po. Kape. Okay, ito guys. Ito si Sek. So, Sek, maraming salamat dun sa time na binigay mo para magawa tong video na to. Sa pagkaaga ko nga gising talaga, wala akong tulog. Grabe, basta magwala ng vlog. Para lang magawa tong video na to, grabe naman. Thank you very much. Sek, ano bang may message ka ba? May bibigay ka bang paalala dun sa ating mga viewers, sa ating mga subscriber na nagtsatsaga para sa para dito sa channel ko na to? Sa channel natin, no? Please like nyo yung click the button. Button! Ano push button? Baka emergency button yun, ha? Nasa 162,000 views na yung mo. So, pagkatagan natin para masali sa sa YouTube, no? Kasi malay ko, makatulungin tayo sa ano nangyari dito sa vlog ko. Kaya bago gising ako, medyo hindi masama yung gising ko. Kasi maga po doon pumunta eh. Yung mo, 1 hour before. Bago mag-duty, nandito ako para lang kumuha ng vlog. Kasi bago nga dito kumuha ng gumawa ko ng cellphone o anong bagay ng gadgets kasi ito bawal dito eh. So, kapit tayo. Para kumasakin na. Ayun guys, so speechless si second mate kasi masyadong nagpa-vlog, so naawa kasi sa sabihan mo nito kasi ito yung pinaka-number 1 namin official dito. So siya eh, Takita nyo man sa medyo sa mga galawan niya eh. Camera conscious daw si Sek kasi hindi siya sanay sa mga ganito lang kadilate na camera. Alam niyo naman itong mga pang-Hollywood. Kasi nagpa-quotation bago suwak pa na kaya naman yung panagin. Gusto niya yung mga mga malalaking camera, kaya lang tsatsagan niya siya rito. Kaya pagpasensyahan niyo na, medyo haggard na kaming dalawa kasi puyat na to. Okay, Ang aga-aga niya dito umakyat. Ang grabe, talaga. Natatouch nga ako eh. Nagsisikip yung damdamin ko para lang magawa itong video na to. Anyway, thank you very much for watching ha. Sana magustuhan niyo naman to kahit pa paano. Okay guys, so Sek, thank you ha. Thank you very much. So, good watch. Mukhang hindi kita subscriber ha. Kaya nga eh. Paligawa ko ng video, hindi kita subscriber ha. Talo-talo na. Nasa 162,000 K naman. So, napakabilis. So, huwag mo kalimutan pag kumita sa YouTube ha. Hindi naman to eh. Baka next year, baka maabot ng 1 million yung views o subscriber mo. Tsaga-tsaga lang tayo. You see guys, kumita raw. Okay, sa kahit wag nang kumita, basta lang makapag-share tayo ng buhay natin dito, okay na yun ha. Masaya na tayo niyan. Kasi kami, nakadalawang kontrata na pero okay pa rin, no? Nakatayo pa rin dito. Minsan nakaupo, minsan nakatayo. Ayos na. Okay, so 2 contracts in a row. Okay. Okay, Sek, thank you ha. Okay people, good watch. Have a good watch to second mate. Thank you for watching. Don't forget to click the button ha. Oh, button daw.
Huwag yung ano ha, fire alarm button ha. Ayos. Thank you. Good watch. So, welcome to our channel and welcome to our new vlog for tonight. Nandito tayo ngayon sa bridge. Gusto ko sanang ipakita sa inyo kung ano yung mga equipments na ginagamit namin dito. Lalo na dito sa mga deck officers. Okay? So, para dun sa mga aspiring deck officers and deck cadets and dun sa mga gusto rin naranasan yung buhay namin sa barko, ito yung itsura ng bridge. Papakita ko sa inyo kung ano yung mga nandito, yung mga ginagamit namin during navigation. Okay? Let's have some tour. Ito na yung makikita mo guys pagpasok mo ng bridge. So guys, ang ating bridge. Oops, at syempre pa, ang hindi dito mawawala sa atin ay ang elevator. Okay guys, meron tayong elevator dito sa bridge papunta doon sa pinaka port deck ng engine room. So yung pinaka bottom naman is kailangan mo na lang lakarin mula doon sa port deck hanggang doon sa lower platform niya. Meron tayo ditong 10 palapag, kaya medyo mataas siya kung lalakarin mo lang. Kaya yung mga ganitong klase ng barko is merong elevator. Let's see. Okay guys. So that's it. Okay. Oops, tulad nito. Bibigyan ko kayo ng overview ng bridge. Op. So yan yung pinaka control panel namin dito. So masyado siyang malapad, masyadong malawak. Marami kasing equipments na nandito. Yan yung mga ginagamit namin during navigation and during ship's operation. Okay. So, okay, makikita nyo rin. Marami tayo dito mga mga computers. Okay. So, lahat ng yan, iisa-isahin ko yan sa inyo. Pati na rin itong aming, whoops, madilim. Meron kami ditong mini pantry, okay? Lahat yan. Okay guys, so isa-isahin natin ha. Para naman mas maintindihan ninyo kung ano yung mga gamit namin na nandito sa bridge. Okay? Isa-isahin natin. Magmula dito sa pinakadulo. Dito, isa-isa. So ito guys yung tinatawag natin na awning display. Meron kami nitong dalawa dito sa bridge, dalawa. Special dito sa barkong to. Hindi ko rin alam kung bakit meron kaming dalawa nito. By the way, okay na yung merong dalawa kaysa sa wala, di ba? Okay. Yung lahat ng data makikita natin dito, yung wind, mga direction ng wind, temperature, humidity, at itong mga pati yung mga telegraph order kung ano yung current na condition. Tapos yung speed, yung mga data ng waypoint. Kaya lang ngayon wala tayong gaanong makikita na mga data para sa waypoints kasi in-unload namin yung mga waypoint na nakalagay doon sa ECDIS at saka sa radar kasi panay ang alarma niya. Syempre nandito tayo ngayon sa anchorage. So hindi naman kinakailangan pwede naman siyang naka-unload. Okay? So lahat ng alarma dito din pumupunta. So kung may mga alarm tayo dyan sa mga
mga equipments, sa machinery doon sa makina, at sa mga navigational equipments, pati na rin sa fire alarm. Meron din dito, lumalabas siya dito sa baba. So makikita natin lahat dyan. Diyan natin mamumonitor. Okay? Yan yung kuning. Next, itong katabi niya, ito yung CCTV yan guys, CCTV monitor. So pwede siyang ilipat kung marami namang, so namomonitor natin dito. So maraming area na may mga CCTV dito, maraming area na merong mga camera. So lahat yon remotely controlled and operated. Maraming station na nagko-control niyan. Pwede dun sa engine room or sa lahat ng area na merong CCTV monitor. Sa engine control room, cargo control room, dito sa bridge, ayun. So pwede siyang marami siyang area, covered area. Pati doon sa lipat natin sa forward o sa angko. Makikita natin yung nandun sa Okay, yan yung forward station. Makikita natin yan yung angkla, yung sitwasyon ng anchor doon. So mamomonitor natin from here kung ano yung condition ng kung nag-i-slack ba siya, kasi meron dong flag na naka-indicator. Kahit sa engine room, yan, sa mga ibabaw ng boiler natin, makikita natin dito. So sa manifold dun, ayan, dun sa manifold camera yan, nakatutok siya ngayon dun sa basketball court. Okay, so pwede nating galaw-galawin sila, pwede nating ilipat-lipat. So dun sa mga area na hindi natin nakikita dun sa anyway, kahit naman kasi mayroon tayong gwardiya sa baba during anchor, mayroon tayong AB na nag-iikot doon. So nagmo-monitor pa rin tayo dito. Kaya lang, since okay naman dito sa anchorage na to, medyo safe tayo kumpara mo sa ibang anchorahe, sa ibang area. Okay? So next, katabi niya itong IAS na tinatawag natin, or Integrated Alarm System Monitor. So dito guys, namomonitor natin lahat. Lalo na pwede natin i-operate din dito lahat yung cargo valves. Ayan. Yung sa ballast natin, pwede tayong mag-operate dito kapag ibinigay ni Chief Officer dito yung administrative control. So pwede yung operational control. So pwede natin siyang i-operate from here. Let's say ballast exchange. Kung nagkakaroon man ng ballast exchange, pwede natin yan ditong i-operate, lalo na pag si chief mate is nandun sa labas, iiwan lang niya sa duty officer yung instruction. So pwede natin silang i-control dito. Okay, so next, dito katabi niya, okay, parang paretang madilim okay, steering gear alarm panel to guys. So lahat ng alarma ng steering gear, mamomonitor natin dito at tutunog siya dito. Okay, ayan, mas kita. Hindi to kasama kasi calculator to guys. Marami kasing calculator dito. Okay, so lahat ng alarma ng steering gear dito pumupunta. Nare-receive din namin yan dito. Okay, ang katabi naman niya dito, itong public addressor controller. Ito naman yung nagko-control. Let's say mayroon tayong mga special announcement. Let's say 1 hour advance, 1 hour retard, or minsan merong mga, let's say, arrival na sa puerto, tapos wala pang mga, hindi pa kumpleto yung tao dun sa mooring station. So nagpa-public address tayo dito. Ito. So normally, naka-switch lang talaga siya sa itong selector niya nakalagay lang sa emergency. Okay? So siya yung katabi niya. And then dito naman, ito naman yung fog and veil and gong. Okay, alam nyo na, ginagamit ito doon sa mga lugar kung saan medyo impaired yung visibility natin, or doon sa mga area na foggy. Let's say dyan sa may banda ng Taiwan Strait, or dyan sa may East China Sea, kasi napakarami dyang fishing boats. So during the time na mahina yung visibility, or let's say zero visibility, naka-on siya dito, automatic na itong gumagana. Automatic lang siya dito. Meron din tayong manual, pero okay,
Kaysa naman magpindot-pindot ka pa doon, ayan na yung automatic. Nakaset na siya talaga. And then dito sa baba naman niya, meron tayo dito ng mga ano, yung mga general service pump, saka water spray pump. Nako-control din siya dito. May start, may stop din siya dito. Yung 1, 2, and yung water spray pump natin sa ano, sa kubyerta. Okay? At dito, bago natin itong malampasan, meron din tayo dito mga emergency alarm switch. Let's say, yung ESD or emergency shutdown system, pwede natin siyang i-operate mula dito. Kasi meron naman dito button. Okay. At itong mga to, pati ano, meron din ditong general and emergency alarm. So far ngayon nakaset siya sa automatic. So, and in term na magkaroon tayo ng fire detected, aalarma siya doon sa control panel. Ito naman yung para sa mga accommodation fan, mga deck fan, mga oil pump dun sa steering gear. Automatic din na pwede natin siya ditong i-shutdown in case na mayroong trouble. Okay? And then isa pa dito. Okay, touch screen guys ha. Para lang cellphone ano. Mula naman dito sa ano na to, sa mga navigational equipment touch panel yan. Lahat ng ilaw, nakokontrol natin yan dito. Hindi lang ilaw ha. Nakokontrol din natin dito yung maliban sa mga navigational lights, mga signaling lights, yung mga nandun lahat yan sa ano, yung mga nandun lahat sa Christmas tree natin sa Monkey Island. So nakokontrol natin yan dito, touchscreen lang din siya. Okay, lipat natin yan. Lahat ng ilaw dun sa kubyerta, dun sa deck, pwede din natin ditong i-control lahat. Touchscreen siya. Deck lights, and then pati dun sa helideck. Okay, lahat ng illumination dito sa accommodation, sa buong accommodation sa labas. Saka yung mga signal light, let's say mga not under command, deep trap indicator, mga dangerous cargo or yung Bravo lights, nakokontrol natin yan dito. Yung mga wiper na yun sa salamin natin, sa mga windshield, pwede natin i-on and off yan dito. Pati yung mga heater, may mga heater kasi yan bawat isang salamin dyan. Okay? So marami, ultimo aircon, nakokontrol natin yun dito. So ito yun. Okay, so hype na natin to. And then katabi niya ngayon itong ECDIS. So ito naman guys yung tinatawag natin na ECDIS or Electronic Chart Display and Information System. So, since paperless na tayo, ito na yung primary means of navigation natin. Instead na chart, ito na siya ngayon. IMO approved na rin to. Kaya siya na yung pinaka-primary na ginagamit natin during navigation. So, itong isang ito, bali dalawa sila. Isa yung nandun sa starboard side. Yun yung number 1. Ito yung number 2. So, ito, naka small scale siya para mas namomonitor ko yung mga barko dito sa vicinity, yung mga as you can see marami ding nandito sa anchorage na to. Halimbawa yan mga barko na to na may mga AIS symbol, ayan. So, kung sino yung mga paalis, kung sino yung mga bagong dating, so nakikita ko siya kaagad dito. Yung sa isa naman sa kabila, meron siyang tulad nito, meron din siyang yung bilog na kulay pula, yung tinatawag natin na anchor watch. So in case if ever na magkakaroon ng dragging, mapadpad yung barko, mahihila yung anchor, aalarma siya once na dumikit siya dun sa kulay pulang bilog. So ganun din dun sa sa starboard side, pareho sila. So yan yung ECDIS. Kung titingnan mo siya sa unang tingin, para lang din siyang radar. Kasi yung mga radar dito at saka yung ECDIS, magkakamukha lang yung casing nila. So kung hindi ka familiar sa mga equipments na to, lahat yan ang tingin mo radars. So mapapansin nyo dito sa taas, may mga nakasulat tayo mga dito, mga importanteng items para dito sa ECDIS na to. Ito yung mga setting natin. Let's say safety depth, safety contour,
depth contour, kung ano yung buoyage system natin sa Ayala, Region A o Region B, para hindi na nagkakalituhan if ever, kasi marami tayong iniisip, marami tayong ginagawa, kaya minsan may mga maliliit na bagay na importante na minsan is na-overlook natin. So yan yung pinaka-purpose. Dito naman sa kabilang side, ito yung ano natin, VHF Marine Radio Telephone. Ito yung ginagamit natin para sa communication sa ibang barko, or sa coast, or sa mga support control, sa VTS. Okay? So ngayon nakaset siya sa channel 13 and channel 16, naka dual watch siya kasi kailangan ko dito ng isang channel 13 para sa sa port control, at saka sa VTS naman yung channel 14. So ito 13 and 16, naka dual watch siya. Okay, ito ang itsura niya. Ayan, ito yung PTT niya. Okay, press to talk kasi to mga to, di ba? Normal naman yan sa mga VHF. So, dito sa sunod, meron tayo dito yung isang radar natin. Itong radar number 1, which is the X-band. Itong radar na to guys, ito yung nakaka-detect ng signal galing sa SART or sa Search and Rescue Radar Transponder. Ito yung nakaka-detect ng signal na ini-emit niya. Let's say merong activated na ganon, madidetect yun dito sa X-band radar. Okay, next naman itong meron tayo ditong yung tinatawag nating BNWAS. So naka night mode siya kaya hindi natin gaano makita. Ano to, BNWAS, which is yung tinatawag na Bridge Navigational Alarm System siya. So in case nakaset ito sa 12 minutes, after 12 minutes na walang nagalaw sa equipments or walang kahit sa dito sa mga activation point, is mag-aalarma siya. Maximum 12 minutes to guys. So kung sa engine room naman, ang katapat nito is yung dead man's alarm, parang ganon. Okay, within 12 minutes walang nangyari, walang activity dito sa mga equipments, aalarma siya. Napakalakas nito guys, napakaingay nito. Kaya imposible naman kung gabi during navigation, kung let's say sa may mga pagkakataon siguro na yung ibang barko may mga nakakatulog yung mga watchkeeper, kaya nagkakaroon tayo ng mga collision. So kaya inilagay yung mga ganitong gamit. Okay, so yun ang purpose niya, para palaging alive, active yung mga duty. Okay, ito naman yung sa main turbine na main turbine sub panel. So bridge monitor siya dito. So nakikita natin yung kondisyon ng turbine. So tulad nito, may RAPSI control siya. Pag clinic natin yung RAPSI, ibig sabihin nun, yung dagat talagang nang masyado. Bad weather na tayo nun. So dito mamomonitor natin kung ano yung sitwasyon ng main turbine natin. Baba tayong konti. Okay, ito naman yung bow thruster controller natin. So ito yung pinaka main controller niya, and then may remote controller din to dun sa port side and starboard side bridge wings. Kasi if ever na yung during maneuvering, kinuha ni kapitan yung control, silang dalawa ng pilot nandun sa bridge wings, pwede nila itong gamitin dun sa side, dun sa bridge wings, kung saan let's say mooring or unmooring operation, dun na lang sila magko-control. Pwedeng wag na dito. Okay, for safety precaution naman, kailangan siguraduhin nating nakabukas yung ventilation dun sa forward bago to switch on. Yung fan dun, meron tayo dong mushroom type na fan. Kailangan make sure na naka-open siya bago ito ipa-power on, para maiwasan natin yung magkaroon dun ng nag-overheating dun yung machine. Okay? At itong machine na to, itong bow thruster na to, is effective siya or pinaka-epektibong gamitin kung ang speed ng barko is less than 5 knots. Ganito lang siya kasimple. Ito lang yung ginagalaw-galaw natin dito. Ito sa port side, pag dito naman sa kabila, starboard side. Pag sinabing half, dito lang tayo, or let's say 50% lang minsan, depende sa klase ng pagmamando ng pilot.
Kung let's say sinabi na 50% to starboard, itong lever na to itatapat natin dito sa kalahati sa starboard side. Pag sinabing full to starboard, so ilalagay natin sa 10. And opposite, ganun din siya. Okay, andito naman yung selector na lever. Iikot natin papunta sa kaliwa kung papunta dun sa port side yung control. Ihingin papuntang port side ito. And dito naman sa starboard side, ipihit natin ito papunta sa kanan. So simple as that. Okay, so hindi siya pwedeng gamitin at hindi siya magiging effective kung yung barko tumatakbo na more than 5 knots yung speed. So mostly ginagamit siya sa mag-aangkorahe yung barko upon departure or arrival sa puerto para sa mooring operations, or sa if ever na required gamitin. Ang pinaka-effective niya is 5 knots below yung speed. Dito naman, nakikita nyo to. Ito yung tinatawag natin na telegraph. Medyo kakaiba lang to dito sa amin kasi pantay lang siya. Pantay lang, hindi yung tulad ng iba na medyo parang ano siya, parang nakaangat siya, ganun. Dito pantay lang siya, tapos yung light indicator nakikita mo yung sitwasyon, at dito makikita mo na rin mismo yung RPM niya. Kung tumatakbo tayo, yung command RPM makikita mo dito. Ayun, may bisita tayo eh. Ito lang kanina, no? Kanina, kasi nag-check ito sa kakawari. Baka yan to, pilaw daw, ginawa niya. Sarap. Sige. Sabi Guys, may kilawin dito, special ah. Ba, may nangawil ah, may nangawil. Segundo na, dami sa third. Tagronte, mga... Pero wala nang rice, ano ko ka rice? Papain, ano na? Hindi ako kakain dito, doon sa baba. Oh, ayan, yan nga. Papain. Ito, ano to, patikim? Oo, yan nga. Okay guys, may sponsor kasi marami silang nahuli kanina ng nangawil. Yung pala yung matambaka. Patitikimin daw nila ako ng kilawin na matambaka. Ewan ko lang, medyo mahina ako sa ganito, pero susubukan din natin. Choy, thank you! Oh, grabe, mahal na mahal tayo ng mga AB natin dito. Nakakabagbag damdamin. Okay guys, hindi talaga tayo pinababayaan. Okay, dito para naman tong hindi to call center ha. Napakarami, may mga telepono. Okay guys, ito yung tinatawag natin na batteryless telephone. So ang paggamit nito guys, meron tong button dito, parang radio. Ayan, pansinin nyo to ha. PTT yan. Pag prines mo yan, saka ka lang magsasalita para ma-receive dun sa kabilang linya. Ngayon, para naman ma-activate yan, kailangan paikutin mo to. Dito, papaikutin mo to. Magre-ring yan dun sa kabila kung saan nakatapat yung selector natin. Ito guys ha, pansinin nyo. Ito, may mga numbers siya. Okay. So, number 2, base dito sa note dito is engine control room. So, meron naman siyang dito, directory kung para saan itong teleponong to. Itong katabi niya, direct telephone link yan ng engine room. Once na inangat mo to, direkta magre-ring yan doon sa engine control room. So, hindi mo na kailangang dumayal. Lalo na sa mga emergency o madali ang tawag doon sa engine room, ito na yung ginagamit. Okay? During maneuvering, kung talagang kailangan hindi mo na kailangan gamitin itong isa na magdadial ka pang ng number. So, which is, ito yung regular na telephone dito, the normal one. Ito yung kailangan dumayal ka pa kung saan ka tatawag. Okay? Ito yung natin, directory para hindi tayo magkamali. Okay? Then katabi niya, ito naman yung talkback controller. Bakit talkback? Ito, kung mapapansin nyo, ito yung mga station na meron siyang talkback system kung saan matatanggap yung mga tawag na nanggagaling dito. So, kamukha siya ng public addressor or ng public address system. Meron din ganito, merong microphone, and then meron siyang receiver na speaker nandito. Ito, speaker to guys. Okay? Ngayon, kung saan siya nakatapat, yung mga station na yan, marireceive nila yung yung tawag pag ginamit mo to, power on, and then tatawag ka dito is parang rin siya,
Push to talk, PTT rin siya. Kaya lang, marireceive nila yung tawag doon sa speaker doon. Pwede rin silang sumagot. Meron din ganito doon na microphone. So, dito naman natin siya marireceive. So, ito yung talkback controller. And then, dito naman sa taas, yung mga ganito, meron tayong mga 4 na station nito, ganito. Ito yung nakakonect doon sa Bridge Watch Alarm System. Okay? Bridge Navigational Watch Alarm System. Pag umalarm siya, dito natin siya. Ito yung mga button na kailangan nating pindutin. At least mag-press tayo ng isa dito. Kung hindi man natin magalaw yung radar saka yung ECDIS. Kasi let's say tuloy-tuloy lang yung wala namang movement, walang traffic, so hindi natin gaanong magagalaw yung radar saka ECDIS, monitoring lang. Okay? So dito naman mamaya guys i-explain ko sa inyo kung ano to. Override system to guys para sa steering. Okay, dito muna tayo. Ito yung sinasabi ko sa inyo kanina na isa pang conning system namin dito, conning display. Ito yung pinaka main. Okay? Ito yung pinaka main. Tulad din nung isa doon, lahat din ng data ng para sa track natin ito. Okay? So kitang-kita nyo na pati yung speed natin, yung telegraph order, yung air temperature doon sa labas, yung wind direction, current, lahat nandito. Conning display to guys. Pareho lang din to nung unang pinaliwanag ko sa inyo kanina. So dito naman tayo sa steering control guys. Dito tayo since meron tayo ditong 3 selector, kung mapapansin nyo, ito siya. Okay, dalawa sila. Itong adaptive na tinatawag at saka yung PID. Yung PID na tinatawag natin is ito. Referring siya dito. Ay, adaptive. Ito yung adaptive guys. Nandito tayo. And then, dito yung PID. Ibig sabihin, pag ito yung ginagamit natin, itong autopilot kasing to, ito yung PID. Makikita nyo dito sa natin, instruction. So may mga months na ito yung gagamitin natin. Ayan, nakasulat dyan. Ito namang isang autopilot kung sa adaptive, may mga buwan din siya na naka-indicate. Ibig sabihin lang yan, nagpapalit-palit sila, hindi naka-stay sa isa lang na autopilot. So yan, dalawang klaseng autopilot na yan, pinagpapalit-palit every month. Okay? So andito yung PID system, nandito yung adaptive. So far ginagamit natin ngayon yung adaptive system. Okay? Kapag nasa autopilot yun ito nakatapat sa autopilot to, dito siya dapat kung gagamitin yan. Pag sinabing autopilot guys, nakaset yung course na to. Kung ano yung nakaset na course dito sa ginagamit natin na autopilot system, let's say dito sa adaptive, nakaset sa 244. Pag nakaset ito sa automatic, sa autopilot, itong barko na to, tatakbo siya sa course na 244 all the time. 244. Yun yung course na i-maintain niya. Samantalang kapag nandito ka, nakahand ka naman, manual steering siya ang ibig sabihin nun. At pag manual steering ka, gagamitin mo yung timon or yung steering wheel, yung follow-up system or yung non-follow-up system. Ngayon, may isa pa dito, yung Navi. Itong Navi guys, para din tong autopilot. Kaya lang, ang kaibahan lang dito, kung ano yung track na nakalagay sa ECDIS natin, may konting setting lang nagagawin dun. Susundin siya pag, ito ang susundin ng barko na to, yung track na yun. Pero regardless of traffic, hindi niya pakikialaman kung ano yung mga nakaharang siya sa dadaanan na yan. Basta, susundin lang niya yung course na nakaguhit dun sa ECDIS. Ganun siya. So pinaka safe side tayo, autopilot lang o kaya hand steering. So yun ang pinaka purpose nito. So ito yung 3 selector guys hand steering, autopilot at yung Navi. Meron pa tayo sa dito yung sa
Okay. Gyro Compass Operation Unit. Ito yung indicator kung saan makikita natin kung aling gyro yung active. So meron tayong dalawa, gyro 1, gyro 2. Itong extension na to, iyan yung magnetic compass. So yung magnetic. So makikita natin dito sa ano, medyo madilim lang kasi kung may arrow siya, yun yung ginagamit kung saan nakatapat yung arrow. So far ginagamit natin yung gyro number 1. So ito yung klase niya, makikita nyo itong console na to. At saka may instruction naman siya dito sa taas. So hindi naman ganong mahihirapan. Okay? And then next katabi niya is isa pang radar. Yung radar number 2 natin, yung S-band, or yung tinatawag natin na ang S-band guys, ito yung 10 cm na tinatawag nila. Ito yung S-band. Okay? So radar din siya, pero kung mapapansin mo yung mga radar dito at saka yung mga ECDIS, magkakamukha lang, magkakahawig, nagkakaiba lang sila sa display. Pero sa unang tingin, lahat sila pwede mong sabihin radar, lahat sila pwede mong sabihin ECDIS kung hindi ka familiar sa equipments. Okay? Ito naman ngayon yung VHF number 1 natin. Kung ano yung function ng kabilang VHF, ganun din dito. Pareho lang. Meron siyang, okay, ito namang VHF na to is nakamonitor tayo sa channel 14 or sa VTS. So minomonitor natin siya kasi baka biglang may tawag, may instruction. So nakamonitor to doon. So we're monitoring 3 channels. Okay? So dito tayo ngayon sa ECDIS number 1. Okay, ito yung ECDIS number 1. Kung mapapansin ninyo, masyadong close up yung anchor position natin, yung anchoring position. Ang pinaka point niyan is para ma-monitor natin dito sa bilog na kulay pula kung nagda-dragging yung barko natin, di ba? Kitang-kita. So mas mabilis nating mapapansin. Although hindi siya kaagad umalarm, makita-kita natin kaagad. Pero on time na tumama siya dito, yung any part ng barko, forward or up, pag tumama siya dito sa guhit na to, dan sa bilog na kulay pula, magkakaroon tayo dito ng alarma. So manonotify kaagad yung duty officer. Okay? Ito yung controller niya. And dito naman, meron tayo ditong electromagnetic log. Okay, electromagnetic log, ito yung nagbibigay ng data sa atin ng speed, pati kung ilang distance run na natin. Dito natin siya mamomonitor. Pero ang pinaka ginagamit natin is itong Doppler system, itong DS na to. Ito yung nakakonik sa mga anyway, pareho naman itong nakakonik. Pero ngayon, ito yung active. Ito yung ginagamit natin. Electromagnetic log. Okay? Sa baba niya, itong transducer na to, ito yung natin, transducer monitor, nakakonect to doon sa natin, doon sa echo sounder. So kung ano yung lalim natin, under kill clearance, ito yon. Let's say sa ngayon, dito sa anchorage mababaw lang. So meron tayo dito 18.6 na din. Yung lalim ng tubig mula doon sa under kill natin. So ang pinakalalim ng tubig natin, let's say 18.5 meters, tapos may drop tayo na na 9.5. Okay. Okay. Ito pa yung isang natin, masipag na AB. Siya yung duty natin dun sa baba. Kaya medyo kumpiyansa tayo dito. Masarap ba? Okay, dinalan ako ng kilawin ni Lodi, pinadala daw ni Segundo Okay. Wala buboring ako Okay, ngayon guys, ito naman, ito yung Navtex receiver natin. Okay, ako ang in charge sa maintenance nito. So, nare-receive natin dito yung lahat ng Navtex messages na galing sa shore. So, coastal lang siya guys, malapitan lang to. Ito yung mga tinatawag natin na lahat ng mostly sa mga navigational area warning at saka weather nandito. Ito yung nagre-receive. Tapos ito naman
Ito yung GPS. Meron tayo ditong dalawang GPS. GPS number 1 and GPS number 2. And dito sa baba, ito yung printer ng Navtex natin. Okay? Alright. At ito naman, yung pinakasagradong upuan dito. Walang pwedeng maupo dyan. Siyempre, upuan niya ni Kapitan eh. Oh, master chair. Exclusive only for master. Okay? Doon tayo. Ito na lang yung mga natitirang chart dito. Konti na lang. Actually, hindi na ito ginagamit for navigation. For ano na lang ito, reference. Ano to, mga routing chart. Kasi paperless na kami dito. Paperless na, ibig sabihin, meron na kami ditong approve na ECDIS IMO approved na siya. So yan na yung primary means of navigation namin. Backup na lang yung mga paper chart. Okay, let's see what we have here. Dito naman, okay, dito sa starboard side tayo. Starboard side ng bridge. Nandito naman tayo sa, ayan, nakikita natin dito yung SART number 1. Ano ba yung SART? Okay, ito pala, may nakasulat na radar transponder. So SART is an acronym which stands for Search and Rescue Radar Transponder. So ito yung tinatawag nating homing device. During emergency, dinadala to sa lifeboat. Let's say, knock on the wood, pero kung may emergency or abandoned ship, dinadala siya sa lifeboat. Itong nandito sa sa starboard side para sa starboard lifeboat, at yung nandun naman sa port side para sa port lifeboat. So may mga duties na para sa equipment na to kung sino yung magdadala. May naka-assign na tao kung sino yung magdadala ng SART na to. And then dito naman yung quick reference. Let's say ito yung quick reference natin sa mga lights, shape and sound signals. So kapag nalito ka, once nalito yung duty officer, pwede niya i-double check dito kung ano ba yung ilaw na nakikita niya. Bakit, let's say, may dalawang ilaw, dalawang red light na ganon. Halimbawa, yung mga not under command natin dyan, pag nalito na kasi, sa dami ba naman ang iniisip, sa dami ng ginagawa minsan, is malilito na. Okay? Quick reference to. Kung may marinig kang sound dyan, o kung ano mang ingay, may mga ibig sabihin yon. So, dito siya, pwede mong i-check. Tapos dito sa kabila, yun namang itong wheelhouse poster na to, ito yung maneuvering characteristic ng barko na to. Kung ilang metro siya bago tumigil during loaded condition, parang ganon. Kung ilang minuto bago siya makaikot, depende sa vessel condition kung loaded or ballast. So, yun yung pinaka point niya dyan. Ito yung tulad ng sinasabi ko, ito yung mga quick reference natin. Kasi minsan hindi mo naman kasi matatandaan yan or makakabisa ng masyado. So pwede mo siyang tingnan dito. From time to time, sa katagalan ba naman makakabisa mo talaga yan. So ganun lang. And dito naman meron tayong, ano ba to? Okay, ito yung ginagamit namin pag kumukuha kami ng mga LOP or line of position. Yung tinatawag nating, ayan. Ito guys yung tinatawag nating sextant. Kunin natin para mas makita nyo. Ito yung sextant namin dito. Okay. So one day makikita nyo kung paano ito ginagamit. Explain ko rin sa inyo yan. Kaya lang parang wala namang ganong interesado dito. I-comment nyo na lang kung mayroong mga interested para makita kung paano yan ginagamit. At para makapagpakita tayo ng mga sample calculations niya. Up dito. Okay. Grabe, skyflakes pa. Galing talaga to sa Pilipinas. Marami tayo niyan dito. Okay, ayan. Up dito sa labas, sa kabila ng salamin na to, meron tayo ditong rest area. Okay. Pahingahan yan kung sinong gusto mang dyan, kwento-kwentuhan, para mga jamming siya, pwede dyan. Nandito lang yan sa labas ng bridge. Dito naman tayo. Usog tayo konti. Dito. Okay. Navigation locker. Itong navigation locker naman na to, ayan, nakikita natin kung ano yung mga nasa loob niyan.
Mayroon tayo dyang fireman's outfit, yung ginagamit guys na gear para sa firefighting. So, itong navigation na locker na to, nandito yung mga navigational spare equipments. Diyan siya naka-stored. So, para sa madali ang kung kinakailangan. So, ang nasa loob niya, dalawang EEBD trainer unit. Ayan. Or yung emergency escape breathing device trainer. Yung ginagamit pag nagde-demo kami or may drills para sa demonstration yon. Tapos dalawang life jacket na for adult at dalawang life jacket na pang bata. Okay? Meron din tayo ditong 4 na line throwing appliances. Yung line thrower ginagamit niya sa mga for saving ng mga nalulunod na tao or emergency mooring and unmooring sa puerto or sa ship to ship. Tapos meron tayo diyan na 12 na rocket parachute flare at saka dalawang immersion suit. Okay? So kung napapansin niyo yung mga symbol na yan, mga IMO approved yan, hindi yan basta mga symbol na idinikit lang dyan. Standard size siya. Let's say ito mga number na to, ito yung pinaka standard size ng required ng IMO, at ito naman din ganun yung mga symbol na approved type. Hindi tayo pwedeng gumamit ng mga symbol na substandard or mga improvised. Kailangan palaging in compliance with IMO regulations. Okay? Malinaw tayo dun. So mayroon tayong instructions dito naman sa labas, nakadikit din, para in case na malito ka kung paano mo gagamitin. Sa bagay, napaka-easy lang to. Parang 1 plus 1 equals syempre 2. Parang ganun lang siya kadali. Itong pagsuot ng life jackets at itong pagsuot ng immersion suits. Ito medyo malilito ka lang sa una kasi lalo na sa mga first timer. Pero kapag palagi mo nang ginagawa to, sa mga trainings naman namin dito, sa mga drills, palagi namang ginagawa yan na nagtitrain kami ng mga tao para gamitin to. So, hindi na siya ganun ka-komplikado. Okay? So tayo. At hindi din mawawala ito. Ako. Okay, ito isa sa pinaka-importante dito sa bridge. Para dun sa mga mahihilig sa mga cappuccino, meron tayo dito, mga pang Starbucks to. Cappuccino. Ito naman yung thermos natin para sa mga hot water lang. Okay. Ito yung para sa cappuccino natin. Mamimili ka lang kung anong gusto mo. O, meron din tayo dito. Di ba? Mga kape. Ayan. Iba-ibang klase ng kape. May Milo, maraming klase ng tea. Yung mga may hilig sa tea. Para sa mga healthy conscious, meron tayo ditong brown sugar. Yung mga hindi gumagamit ng, meron kasi tayo ditong, meron din tayong itong honeybee. Ayan, yung honeybee. Honey. Honeybee tuloy, ayan. Okay. Ito naman yung sa okay. So dalawang klase ng sugar. Ayan, nakita nyo pa, may Nesquik, may Milo. Ayan, mamili ka lang dyan. Kaya lang, para sa akin kasi yung pinaka-importante lang sa akin dito, ito eh. Ayan. Yan, mga bottle water na yan. Yan lang sa akin dyan, okay na ako. Tapos yung mga cup noodles na yan at saka mga tissue, yan lang yan. Okay, yun namang may hilig sa juice. Ayan, juice saka soft drinks, fresh milk. Ayan, pati yung ice cream, nandyan pa rin yung Magnum. Kaya lang, hindi talaga natin hilig yan eh. Bottle water lang, sapat na. Okay, dito, ano ba meron dito? Okay, ayan. Okay, mga spare ng brown sugar, white sugar, kape, lahat ng klase ng maraming variant ng tea andito. Okay. At dito, ayan, syempre meron tayong sink special. At dito sa bridge nagsisimula yung garbage segregation. Okay guys, pinaka-importante yung garbage segregation natin. Hindi dapat pinaghahalo-halo yung basura. Iba yung food waste, iba yung papel at saka clothing, yung plastic at saka metal. Marami niyan dito sa bridge, 5. Meron kami 5 ganito dito. Okay? Hiwa-hiwalay sila. Kasi dapat talaga yung mga ganyan, yung mga plastic niyan, hindi yan pwedeng itatapon sa dagat. So nilalanding yan sa shore or ini-incinerate.
So hindi siya dapat mix up dito sa paper and cloth, ganoon din sa food waste, hiwalay siya. Ito, fire alarm button in case na nagkaroon tayo dito ng emergency. Ito lang yung button natin, press and release. Okay, meron pa din dito, may first aid din tayo dito, first aid kit palagi naman. Ayan, complete set siya guys ng first aid kit. Okay, meron dito sa dulo. Ayun, syempre sa bridge may fire extinguisher tayo palagi. Meron tayo ditong dalawang dry powder dito sa may malapit sa radio station. At saka mapapansin siguro ninyo ito, meron tayo ditong water mist sensor, yung fire alarm panel. Ayan, namomonitor natin yun dito kung nasaan yung mga, let's say, smoke or flame na didetect niya. At saka kung kung na-release na siya, mamomonitor din natin dito. Water mist siya guys, water mist ang ginagamit na to. So meron kasi kami ditong mga fixed system, CO2, water mist, dry powder, at saka foam. So 4 siya. Ito yung hindi to control panel guys, monitoring panel lang to. Hindi siya pwedeng ma-operate dito, pero in case na merong fault, alarm, or let's say activation, namomonitor din namin dito kasi may alarm siya dito, alarm ito dito. May instruction naman dyan kung paano ang paggamit. Ayan, kitang-kita natin na, di ba? May instruction. Kaya lang, wag itong baba kasi Japanese. Ito bandang taas yun, English. Okay? Okay, ito naman sa baba guys, ito yung gas detection monitoring natin dito. Ang bawat station na to is may nagmo-monitor automatically, minomonitor niya yung may mga gas detection tayo dyan. So halos lahat ng area na to, so touchscreen lang to guys. Ayan, lahat ng mga yan may mga detectors or nagsasuction dyan ng sample gas kung meron tayong leak ng methane o ng cargo, which is yung LNG. So aalarma din siya dito. So ganun tayo ka safety. Lahat yan operational guys. Lahat ng spaces na to, full space ng halos ng barko na to is merong ganyang mga sensor, mga monitor, mga nagsasaksyon ng air samples palagi. So if ever na may fault, may na-detect siya, aalarma siya dito sa bridge at doon sa cargo control room. Okay, dito, ayan, yung external alarm unit ng VDR. Okay, by the way, ayan VDR, external alarm unit lang siya. Yung VDR natin nandito, yung pinaka box nya guys, nandito yung VDR. Ayan, pero yung capsule nito nandun sa ibabaw sa Monkey Island sa taas. Ito yung voyage data recorder. Anyway, ano nga ba yung voyage data recorder? Ito yung nagre-record ng mga data for the entire voyage. Ito yung klase na nagre-record siya, nag-overlapping siya in 24 hours. So every 24 hours, yung recording niya nagpapatong na siya, i-erase yung dati tapos nagre-record na naman ng bago. Every 24 hours ang cycle niya. So ito yung itsura niya dito. Ang laman niya, pag tiningnan mo to, ayan, so ganito. So nire-record niya yung buong data, yung GPS, yung position doon, yung radar, at yung yung voice, yung audio doon. Marami doon, meron tayo ditong 5 very sensitive na mga microphones dito sa bridge. So ito ang itsura nito. Andyan yung PC card, nagre-record yan dyan. So active to. May mga indication siya na nagre-record siya. So ayan siya. Ito ang itsura niya. At yung pinaka nito, recording capsule niya guys, meron pa itong recording capsule aside from this PC card na nandun sa taas. Kung may mga fault, nag-a-alarm din siya dito. Okay? Ito yung power.
Ito ang itsura niya ng VDR, okay? So yung VDR guys ha, ito yung pinaka black box equivalent ng barko. Kung sa eroplano merong black box, dito sa amin sa barko meron kaming VDR or Voyage Data Recorder. Yung mga images ng radar, let's say nagkaroon ng aksidente, yung image na mga na-detect niya doon sa radar, nire-record yun dito at pupunta din doon sa capsule nandun sa ibabaw sa Monkey Island. Yung capsule na yun, nakafix yun doon, nandun siya sa labas para accessible siya in any time kung let's say knock on the wood. Pero kung lumubog yung barko, hindi mahihirapang ma-retrieve siya kasi nandun din siya sa ibabaw, clear siya from obstruction. So, pero safe naman siya doon, silyado yun guys, waterproof yun. So ito yung symbol niya. Okay, parang ano lang siya, yung tape ng mga unang panahon na nagre-record. So ganun. Okay guys ha, as indicated dito sa labas, ayan, yung capsule beacon nito nandun sa ibabaw. Doon siya naka-installed. Okay? Okay guys, so ito yung tinatawag natin na VDR recorder capsule. Dito guys, na-i-stored yung mga information for the last 24 hours doon sa bridge. Yung lahat ng activities ng radar, yung voice communication, yung VHF, is yung sa ECDIS, lahat yun nandito. Dito, kung may, di ba tulad ng sinabi ko dati, doon sa loob nandun yung control box. Meron din doon na meron din doon PC card kung saan nare-record or na-i-store din yung mga information. At ito yung pangalawang lugar kung saan siya primary o talagang secured. Yung nandun pwedeng i-retrieve immediately kung talagang kinakailangan. Yung dito naman sa part na to, if ever na lumubog yung barko, kung napapansin nyo, nandito siya sa itaas sa Monkey Island, nandito siya sa ibabaw. So very accessible siya in case na kailangan na kung sakali mang lumubog yung barko. So hindi na mahihirapan yung mga retrieval team. So nandito na siya kaagad sa ibabaw lang, so sa open area. Pero guys, ito secured to dito, kumbaga waterproof siya. Hindi siya basta-basta pinapasok ng tubig. So talagang naka-design siya sa ganun. Itong nasa ibabaw na to, ito yung emergency battery niya. Meron siyang battery sa ibabaw. And then kita nyo, meron din siya dito IMO symbol, which is requirement also. At naka-indicate din dito yung expiration date niya. Ayan. So mas madali siyang matatrack kung malapit na siyang ma-expired or kailangan ng i-renew yung battery. Okay, so yung battery niya guys nandito, mukha lang siyang Teletubbies. So this is it. Ito yung equivalent na black box kung baga sa aeroplano, kung saan yung lahat ng activities in the communication doon sa cockpit is doon recorded o na-stored. Ganon din dito sa barko. Lahat ng activities for the last 24 hours recorded din siya dito sa VDR recorder capsule na to. Okay? O ayan.
Okay, so malinaw na sa atin ha. Ito yung VDR or Voyage Data Recorder Capsule. Oops, sa isang andito pa pala di ba? Di ba sabi ko sa inyo kanina, yung garbage segregation mahigpit dito sa atin. Mas maganda yung nagko-comply palagi. Nagsisimula yan dito sa bridge, lahat na pati mga cabins. Merong mga ganito segregated na yung mga basura para pag nilagay na sa mga lalagyan, hiwa-hiwalay na talaga sila. Hindi na pagdating dun sa baba saka lang hiwa-hiwalayin. Paano kung tinamad? Let's say hindi naman sa ganun talaga. Pero may mga pagkakataon kapag tinamad na yung mag-segregate, wala na, bahala na yan, halo-halo na yan. Isasara na yung lalagyan and then yun na. Pag may sumampang inspector, yun na. Doon na magkakaalaman, syempre, makikita na nila. Dahil lang sa simpleng pagkakamali, pero guys, ang epekto nun napakalaki. Lalo na pag dito tayo sa Australia, naku po, sa mga basurang ganyan, napakahigpit. Ultimo nga mga insekto dito, in-inspection pa yan. Lalo na dun sa mga tinatawag natin na AGP or Asian, AGM pala, AGM, Alpha Golf Mike. Yung tinatawag na Asian Gypsy Moth. Napakahigpit nun dito, mga ganun. So, mabuti na yung sumusunod tayo palagi. Okay, during emergency, meron din tayo dito na mga fire control plan. Ayan, as you can see, ito yung fire control plan para available naman mga reference dito para makita mo kung ano yung mga symbol na yan. May mga equivalent siyang pangalan. Ayan. At nakatabi niya dito yung general arrangement plan. Ayan. Kung kinakailangan yung mga yung mga spaces, ilalatag lang natin yan dun sa chart table. Okay guys, okay na tayo dyan clear na tayo. At since simula ng magkaroon pala tayo ng outbreak ng coronavirus, yung COVID-19, since nung buwan ng March, nagsimula na rin kaming araw-araw guys, araw-araw mula nung March hanggang ngayong buwan, na ngayon, November na. Kumukuha kami ng body temperature ng mga tao, isa sa umaga, isa sa hapon. Minomonitor namin yung mga body temperature ng tao. And as you can see, dito din sa bridge, meron na kaming naka-standby palagi na ginagamit ng mga tao na alcohol. You see, 96% 96% na alcohol. Ganun siya katapang. Meron din kami dito, ayan, siyempre partner niya yung tissue. Ito yung mga gloves, may rubber gloves kami dito, mga latex gloves. At saka yung face mask, meron ng palagi niyan dito. So anytime na kailangan ng mga tao, available siya. Let's say arrival sa puerto or kung may pilot na padating, ayun, kailangan. At napapansin nyo, meron tayo dito, hindi ito Skyflex alcohol test kit. Ayan, lalagyan lang yung sa Skyflex kasi maganda yung lalagyan niya. Ayan guys test kit yan ng alcohol, yung mga pang test ng breathalyzer sa kumbaga. So kapag mga naka-receive tayo ng random alcohol test galing sa office or on master's discretion, nagkakaroon dito ng alcohol testing sa lahat ng crew. Or minsan pag galing sa opisina yung request, kung ano yung gusto nila, yun yung tinitest natin dito. Okay guys, so dito, ito yung working station naman ni second mate. Ito yung planning station, ECDIS planning station. Tapos dito, yan, ito naman yung nav tour natin. Saan ka? Tatakot ka. Medyo takot yung EB natin. Takot siyang makakita dito sa
Okay, dito ginagawa yung plano, yung mga ino-order na chart, dito yung ginagawa ni Second Mate. Okay. Ayan, maraming monitor dito. Ito naman, yung mga email na nanggagaling sa external or galing kay Kapitan. Dito namin nare-receive yun sa dalawang monitor na to. So, bali, isa lang siya. Dalawa lang yung monitor niya. Dito naman, let's say, ganyan, yung bagyo sa Pilipinas, nakikita natin yung sitwasyon kung nasaan na siya, kung anong kondisyon, kung gaano kalakas, kung saan dadaan, kung kailan dadaan. Di ba? Okay, let's sample natin. After 6 hours, ito na siya. Another 6 hours, ganyan na siya. Another 6 hours, ayan. So 6 hours ang every step nito. So namomonitor natin kung ano yung kondisyon natin. Pero ganun din naman yung kondisyon ng area natin ngayon kung nasaan tayo. Since nandito tayo sa Australia na walang problema sa weather, ayan. So maayos siya. Okay. Namomonitor natin yan. Ito yung working station dito ha, ni Second Mate. Pati na rin ni Third Mate. Ayan. So wala na tayong ganong publication dito. Let's say kasi nag-paperless na kami. Yung lahat ng publication namin nandito na rin sa digital na. Nandito na rin lahat. Ay hindi naman lahat pero marami na siya na nandito na. Computer na lang lahat. So, dito tayo ngayon. So, yung mga spare chart natin dito, hindi na gaanong nagagamit, bihirang-bihira na lang. Since ano na tayo, meron na tayong approved type na ECDIS. Okay, ito naman yung computer kung saan minomonitor dito, yung sa ibabaw ng boiler. Okay, may boiler platform doon. Okay, Dok. Okay. At ito naman guys ang ating barometer. Okay. Sinusukat niya yung pressure, dalawa siya. Ibig ko sabihin meron siyang dalawang gauge. Yung sa loob, yung inner, millimeter mercury. Yung outer niya is hectopascal. Okay, ito yung aneroid barometer. Sinusukat niya yung pressure sa certain locality. So sa bawat lugar, depende sa weather condition, nagbabago siya. So sa ngayon meron tayong ilan to? 1014 hectopascal or 761 millimeter mercury. So kung i-reading mo to, kailangan nakabukas yung ating mga at least isang pinto sa bridge. So nakasulat din sa kanya na compensated siya ng temperature and acceleration. So ibig sabihin yung temperatura sa labas at sa loob at saka sa yung speed ng barko kung sakaling tumatakbo is compensated na siya. Hindi na siya ganun naapektuhan. Okay. That's it guys. Oops. At ito naman yung tinatawag natin na AIS. Ano ba yung AIS? Acronym to para sa Automatic Identification System. Okay. Ito yon. Dito siya namomonitor yung mga pangalan ng barko. Pwede nating makita dito yung distansya niya at yung bearing niya. Okay. Kitang-kita natin yan dito. Lahat ng data nila na naka-encode dun sa AIS nila is makikita rin natin dito kung saan siya papunta, yung destination niya, yung arrival time niya doon, yung arrival date. Which is nakikita rin natin ito doon sa ECDIS. Ito naman, itong maliit na to, ganito lang ito kaliit, pero napaka-importante nito. Ito yung nagre-receive ng update namin para sa mga chart. Pag na-receive siya dito, meron kami ditong
Ayan, may mga flash drive na nakakonect. Ay, isang flash drive na nakakonect. Ililipat lang ni second mate yung lahat ng update doon sa kanyang working station. So, ganun lang kadali ang navigation ngayon dito. Tapos katabi naman niya yung GPS position printer. Ito. Nagpiprint yung position dito. Depende sa pipiliin mo kung 1 minute, 3 minutes, 5 minutes, 10, 20, 30, and 1 hour. Nagpiprint siya dito. So, kung nalampasan ka ng pagsulat ng position, pwede mo siyang kunin dito. In exact position siya. Hindi ka manghuhula. Hindi ka magkakapa-kapa doon sa ECDIS. Dito makikita mo na siya. Okay? Ito namang kabila, electromagnetic lag. Ito yung monitor din niya. Pareho to ng electromagnetic lag na nandun sa katabi ng ECDIS. Tapos dito, ito na yung registration ko. Akin to syempre. Ako nag-maintain nito. Ako ang emergency distress radio communication officer. So, itong mga equipments na to, minimaintain ko siya. May ano to, meron tayo ditong maintenance na ginagawa. May mga daily, may weekly, at monthly. Ito yung tinatawag natin na Inmarsat C. Ito naman yung para sa radio telex. Okay, ito yung itsura niya. At mga printer yung nasa taas. Meron tayo dito. Ito kasi yung bagong edition to, bagong model to ng Inmarsat C. So, yung modem niya, nandiyan na rin sa loob niya. Tapos, ito naman yung power supply niya. Dati kasi, nandito yung Inmarsat C modem. So, nang alisin yon, ito na yung ipinalit. So, mas upgraded daw to. So, Inmarsat C. Ito naman, ito nasa taas na bahagi na to, ito yung sa DSC receiver natin. Itong narrowband direct printer modem to. So para sa mga DSC or digital selective calling, dito siya marireceive. Itong nasa baba naman na to, ito yung sa radio telephone. Pwede tayong makipag-usap sa ibang station using this. May selector din to, pwedeng DSC, pwede siya sa telephony, let's say tulad nito. Lipat mo lang ng mode. Pag telex, ginamit mo yung telex dito, ito yung gagamitin mo. Okay, citizens watch, tapos telephony. Okay, ganyan lang. So ngayon, di natin kailangan yung telephony, so kailangan lang natin yung DSC. So nagbo-monitor tayo na mga DSC messages. Tapos ito yung handset nya, in case nagagamitin mo. PTT rin siya. Tapos, dito sa tabi, kasunod niya, tabi sa ilalim pa na natin nito, andito yung power amplifier ng radio telephony natin. Ito rin yung nakakonect sa mga battery natin, let's say sa mga emergency battery. During emergency kasi, in case of blackout, itong system na to, radio communication, is nakakonect yan sa UPS. So, in case na bumigay na yung UPS, meron din tayong mga emergency battery pa, which is ito yung isa sa mga nakakonect. Ito yung UPS na to. Ang mga emergency equipment na nakakonect dyan is yung mga essentials. Hindi masyadong marami, kunti lang. Let's say isang radar, isang ECDIS, isang conning system, isang VHF, let's say mga ganun. Tapos dito naman, ito, akala mo hindi dito pwedeng mag-text ha. Talagang hindi. Ano to guys? Iridium to. Ito yung satellite phone natin dito na portable. So mini-maintain ko din siya. Chine-check ko siya. Ginagawa ko siyang tinitest call ko every end of the month. So may monthly siya, may monthly maintenance. Internal and external call. Itinatawag ko rin siya sa labas para lang matesting kung operational. At meron din tayo dito na mga pang fleet broadband or sa satellite phone. Ito naman yung sa VSAT, which is parang voice over internet protocol or VoIP. Yun yung principle niya, itong isang to. So may isa pa tayo dito para sa communication, yung para sa Iridium din.
Ito yung isang Iridium telephone natin dito for external call. Pwede natin siyang gamitin pantawag. So sa mga susunod nating video siguro papakita ko rin sa inyo kung anong hitsura ng mga aerial natin doon sa Monkey Island. Makikita nyo rin yung mga nandun. And then dito sa kabilang side, port side tayo. Okay, meron ako ditong spare VHF. Ayan. Ito yung emergency battery niya. Dito. Ito yung mga battery. Itong mga emergency battery na to, para sa dito sa aking mga portable VHF. Part siya ng GMDSS system. Itong mga battery naman na kulay itim is para sa mga ginagamit naming radio during operation. So, ito yung primary battery ng emergency VHF natin. Ito, meron tayo ditong 3. Okay, ganitong itsura niya. Okay, ayan. Two-way radio telephone. During emergency, tinetest namin to every time na magkakaroon kami ng boat drill or abandoned ship drill. So, kailangan kasi tested din siya and dapat palagi siyang operational. Tulad ng sinabi ko kanina, doon sa starboard side, meron tayong SART or Search and Rescue Radar Transponder. Dito sa port side, meron din. Ayan. So, during abandoned ship, dinadala yan doon sa port side lifeboat. And every drill, sinusubukan din siya talagang dalhin doon. Talagang ganun talaga, dinadala siya. Pinapractice siya palagi. At dito, meron din tayong emergency torch. Isa pa tayo dito, pinaka-importante rin ha. Sa mga lugar kung saan maraming fishing boats during navigation, kailangan natin ito, ang tinatawag natin na Aldis light or Aldis lamp. Ito siya. Tingnan nyo ha. Okay. Or signaling lamp din to. Pang signal to dun sa mga fishing boat na matitigas ang ulo na ayaw umalis sa dadaanan natin. Which is kung maraming masyado at hindi tayo napapansin kung hindi makuha sa makuha sa whistle natin, matitigas yung kasi minsan masyadong mga stubborn yung mga fishing boats natin dyan. So ito yung ginagamit pang attract ng attention na ibig sabihin pag siniglalan mo siya, at least makuha mo yung attention niya, pwede siyang tatabi siya kahit konti. Okay? Ano pa ba yon? Oops, meron tayo ditong ito, papakita ko na rin sa inyo dito yung mga ano natin, yung mga monitor na nandito sa taas. Ayan, ito yung pinaka-importante dito, yung relo natin, yung itong pangalawa na to, yung rate of turn monitor, sunod yung RPM indicator, and then itong katabi niya, ito rudder angle indicator. Tapos itong isa, kung mapapansin nyo, clinometer to. Para saan ba itong clinometer na to? Ito yung inclination ng barko kapag tumatagilid, mamomonitor natin sa dito. Ayan. Pag tumagilid yung barko, makikita natin kung ilang angle. Yung angle niya, let's say 10 degrees, 15 degrees, port side or starboard side. Okay. Ito yung Doppler system monitor natin dito. Dito natin makikita kung ilan yung heading natin, yung speed through the water or through the ground, at saka yung swing ng barko. Yung forward natin kung saan siya pumapaling, kung port side or starboard side, yung speed nun. Makikita niyan dyan. Ayan. Ngayon, may speed monitor din tayo dito kung ilang knots yung takbo natin dito. Ayan. At itong nasa pinakadulo, ito yung wind indicator. Nakakabit dun sa anemometer natin sa taas. Makikita natin yung wind direction. Pwedeng relative, pwedeng true. Depende sa selector natin. Yung speed natin, ganun din. Kung relative or true, dun makikita natin yan sa kuning display. So, ayan siya sa malapitan.
Okay. So, ito naman, itong isang to, ayan. Ito yung gyro compass natin dito. Okay, isa sa repeater to. Meron pa tayo dun sa bridge wings. Isa sa port side, isa sa starboard side. At yung pinaka main natin dito, ito siya, pakita ko sa inyo. Ito yung pinaka main. Ito yung pinaka interesting na gamit dito sa bridge. Mapapansin nyo, may manibela kami dito. Ayan. Which is yung tinatawag natin na steering wheel. Ito yun. Ito yung tinatawag na steering wheel or timon. Hindi si timon dun sa Dulce Amore ha. Ito yung timon or yung steering wheel, which is equivalent dun sa mga sasakyan natin, sa mga kotse. Meron din tayo ditong manibela. Okay. So, nandito yung gyro compass. Dito mamomonitor nung helmsman or nung timonel na tinatawag kung ano yung course. Depende sa command, dito niya mamonitor yon. At saka dito, kung ilang angle yung order, dito siya papakita. Makikita nyo dito. Ito yung rudder angle indicator. May isa pa tayong indicator dito. Ayan. Okay. Rudder angle indicator din to. Tapos yung katabi niya, ito naman katabi niya, ayan. Sa ngayon naka-stop kasi tayo kaya yung ang nakailaw. Yung movement natin ng barko, kung ahead siya, makikita mo siya dito. Nakasulat naman siya, di ba? Dead slow, yung speed siya nandito. Dead slow, slow, half, full, knob full. Puro yan ahead. Pag dito naman sa astern na to, puro naman siya sa paatras yung barko, ganun. So, isa pa yan sa mga, pero lahat ng yan nakikita rin natin dito sa conning display natin. Diyan. By the way, dito tayo sa steering wheel. Meron tayong dalawang steering gear. Pwede siyang kontrolin dito. On and off. Ngayon, naka-stop yung isa kasi hindi naman ganong kailangan yan eh. Ngayon sa anchorage, nakabuhay lang yung isa, nakabukas lang siya kasi pag pumapalo yung alon, pumapalo yung rudder natin, which is hindi rin bumabalik. Pumapalo siya ng malaki. So binuksan na lang natin ito para ma-maintain natin yung posisyon ng rudder. Okay? So ito yung itsura niya. Hindi lang itong basta timon na to, may selector din tayo dito. Ito yung follow-up system na tinatawag. Ito yung selector. Pag inilipat natin yan dito sa non-follow-up, dito tayo mag-i-steer. Port and the starboard side. Ito yung magko-control pag sa non-follow-up. Itong FU na to, follow-up. So dalawa siyang, we have two modes ha. System 1 saka System 2. So pareho lang naman siya. Pag nag-malfunction yung System 1, System 2 gagamitin natin o gagana siya automatically. Meron pa tayo ditong isa, medyo ito, yung tinatawag natin na matawag yung AB natin. Okay, Janelle, copy. Thank you. Okay, ito yung tinatawag na nakasulat naman, di ba? Malabo yata. Ayan. OR or override system. Pag pinindot natin tong button na to, ito na yung gagana. Ibig sabihin, i-override niya yung hand steering doon, pati yung autopilot, pati na rin yung ano natin, pati na rin yung follow-up sa kanan follow-up. Dito na tayo magko-control, dito tayo mag-i-steer. Ito na siya. Okay, so yung kaibahan. So, tatlong system meron tayo. Follow-up, non-follow-up, at saka itong override. Okay, so at least nakita nyo na yung pinaka-overview kung ano yung mga gamit dito sa barko sa bridge. Okay, malawak kasi masyado itong bridge. Okay, masyadong malawak ano. Masyadong malaki. Pero okay lang, maganda naman tong working environment na to. Hindi ka mapipikiti, hindi makakagalaw ka ng
makakabuelo ka. Ayan, laki niya, malapad. So, nandyan siya. Meron naman siya ditong ano, space para makadaan ka dito sa harapan. During navigation, dito rin kami palaging umiikot. Ito, tingnan nyo. Ayan. Diba? Malawak siya. Ayan, pwede ka namang umikot dito. Paikot-ikot lang kami dito pag tinitingnan namin sa labas. Okay? So ito ang itsura ng anchorage na to kapag gabi. Makikita nyo lang yung mga deck lights namin, yung mga accommodation lights, at saka yung mga ilaw ng ibang barko kapag gabi. Ayan, tulad yan. Malalayo sila. So 1 mile halos yung distansya namin dito sa bawat isa. So masyadong okay compare mo kung mag-anchorage tayo sa Singapore. Halos 1 cable na lang yung diferensya ng ano or less do sa mga anchorage doon. So ito yung kubyerta namin kapag gabi. Ayan, wala kang makikitang iba sa baba kundi puro mga tubo. Kung loaded tong barko na to, makikita nyo kung paano parang may umuusok dyan sa kubyerta. Kasi yung mga frosting natin dyan, mga nagyayelo kasi yan eh. Nagyayelo yung mga ano siya, yung mga joint. Ayan. So insulated naman kasi yung mga ano natin, yung mga cargo lines. Kaya hindi lahat nagkakaroon ng nag-icing siya, nagyayelo. Yung mga dugtungan lang. Tsaka sa mga tank dome, ayun, makikita nyo rin doon. So ito ang itsura ng barko na to sa anchorage kapag gabi. So next time siguro papakita ko sa inyo kung ano naman siya sa umaga. Kaya lang very common na yung makikita niya sa umaga eh. Kapag gabi lang kasi ganito puro ilaw. Ayan. At kapag nalito rin kayo sa mga flags, meron din dito yung mga signaling flags natin. Ayan. Quick reference tayo. Ayan, kung anong ibig sabihin, di ba? Okay, walang problema. Kitang-kita na kaagad. Kung halimbawa, nakita nyo yung alpha flag, ano ba yung ibig sabihin ng alpha flag? Ibig sabihin, pag yung ibang barko naka-display ng alpha flag, ayan yung ibig sabihin. I have a diver down, keep well clear at slow speed. Ayan, di ba? Yung mga single letter signals natin, ayan. At yung mga flags na yan, mga national flags ko nandito. Hindi ko na, akin na pala ha. Ako lang kasi nag-maintain ito guys. Ako yung nag-inventory, ako yung sisigurado na yung mga maritime country natin dyan na pinupuntahan, na binabiyayan is nandiyan yung mga flags. Yung mga signaling flags naman natin, yung mga mulang Alpha hanggang Zulu, nandun sa kabila. Doon sa kabilang ano natin. Papakita ko sa inyo ito. Ayan. Ito yung mga signaling flags natin. At saka, andito rin sa taas. At dito. Pati yung pang-repair ko dyan, kung medyo may nadadamage na mga sa whole yard natin doon sa Monkey Island, andito yung mga pangtahi. Andito yung mga swivel. So, kompleto naman tayo dito. Para sa reference din, ayan, meron din tayo dyang mga single letter definition. Yung mga code of signals natin. Okay. So guys, ano pa ba? Lagay ko okay, na-explain ko na naman sa inyo kanina siguro to, di ba?
Itong ano na to, echo sounder. Ito yung printer niya dito, yung papel. Always on tong echo sounder namin. Hindi to pinapatay talaga. Andito rin yung ano, yung relo namin, kung papansin niyo, dalawa yan ha. Huwag kayong ma-confuse, dalawa talaga to. Yung isa UTC time or tinatawag natin na GMT. Okay? Greenwich Mean Time. Itong isa local time. Ito yung oras na ginagamit dito sa barko kasi nandito kami sa Australia ngayon, which is ang zone description namin dito is plus 10, or ibig sabihin plus 10 kami comparing to UTC time. So kung ang UTC time natin is alas 2, plus 10 kami dito, alas 12. Okay, alas 2 to ng hapon na, which is around 1400, almost 1400 pala dito, almost midnight na dito sa amin. Ito sa baba niya, ito yung fire detection and alarm system namin. Lahat ng fire detectors, centralized yan dito. Tutunog yung alarma if ever na may fault or may detected na danger lang sa baba. Kung let's say may usok or mainit na kasi may apoy, wag naman sana. Lahat yan a-alarm dito sa amin sa bridge. At ito, yung tinatawag natin na calls recorder. Ito di rin namin to tinitigil. At ayan na siya. Magre-report na naman yung AB natin. Dumating na. Kakatapos lang niyang magpatrol. Fire patrol guys, every watch kasi may fire patrol dito. At yung pinaka-importante sa lahat, lalong-lalo na kapag kakasampa mo pa lang ng barko, yung master list and emergency plan nandito. Lalo na sa mga unang sasampa ng barko, dapat unang-una mong aalamin is wag yung internet password ha. Unang-una mong aalamin kung ano yung duty mo during emergency at kung saan yung master station mo. Kung saan ka tatakbo o pupunta at kung ano yung duty mo during certain emergency. Let's say abandoned ship, fire, or oil spill. Okay. Kung anong team kakasali, kung saan yung master station ninyo. Dito mo siya makikita. At sa every cabins, meron din tayong ganun. Yun ang unang-unang dapat inaalam kapag sumampa ka sa barko. Okay? Okay guys, so kinakantsawan ako nitong AB ko. Masyado na ako maraming sinasabi. Napakahaba na nitong vlog na to. Pero siguro naman, and I'm hoping na marami kayong natutunan or may naintindihan kayo kahit konti kasi tingnan nyo naman yung oras natin. Almost midnight na. So siguro yung mga nagsasabado nights dun sa baba, ano kaya, kumusta na kaya sila? Siguro naman sigurado ako nandun pa sila. So that's all for a while. I'm hoping na may kahit paano meron kayong natutunan. At sana naman pwede rin naman kayo mag-subscribe kung gusto ninyo ha. Pwede nyo na rin i-like. Kapag nagustuhan nyo, pwede nyo rin i-share sa ating mga katropa, sa mga kaibigan, sa mga aspiring deck officers, mga cadets, at dun sa ating mga kapamilya na interesado sa buhay or mga buhay-buhay natin sa barko. Okay? So that's all for a while. Until next vlog, sana huwag kayong magsasawang manood. Thank you!